Hi guys! Alin Sindara Vlogs here. So for today's video ay meron lang akong i-share sa inyo na mga gamit ko na skincare sa aking balat tsaka sa aking face. So ito yung mga ginagamit ko. So mag-share lang ako ng konting mga tips. Sa pagliligo guys, ang bilin lagi ng aking dermatologist ay kapag naligo kayo, huwag masyadong maghihilod. Kasi the more na hinihilod ninyo yung skin ninyo, the more na nagdadry yung inyong balat, ating balat. So meron ako dito isi-share kasi nga yung aking balat ay masyadong sensitive. So, kapag ka nakakaranas ako guys ng pangangati ng aking balat, lalo dito, ito yung skin ko na prone sa allergy. Itong part na malapit sa siko. Yan, dito. Lagi akong nangangati dyan. Tsaka dito na part. Ang sabi ng dermatologist, sa edad natin na medyo tumatanda na tayo, prone ang skin natin pagka nagdadry yung part ng siko, tsaka yung dito, part sa paa, sa binti. So, sabi niya. Then, since ako na nasa 40 plus na, actually ako 49 years old na. So, lapitin na ako sa mga rashes. Actually, nag-start ako magranas ng mga rashes na yan. Nung nag-start na rin akong magranas ng pre-menopausal. So, ito, magandang ano to guys, magandang halimbawa to o kaya may mapupulot kayong aral nito tungkol sa pag-ingat ng ating skin, pag-aalaga ng ating skin. So, ito pala. Itong dalawa na to, magka-partner ito. Alam nyo guys pala, yung aking balat ay masyadong sensitive. Lagi siyang nagkaka-rashes, lalong-lalo na kapag nabibilad ako sa araw o kaya pinagpapawisan ng pag pinagpawisan ka tas hindi mo nalinis yung balat mo, automatic na yon, may rashes na ako nun. So ito, actually recommended ito ng aking dermatologist. Meron talaga akong dermatologist guys, lagi akong nasa derma. So itong dalawa na to. Then, itong Avene, actually, bago ko lang ito siyang nabili last November. Pero, konti na lang din ang laman. Kasi, palagi ko itong ginagamit. Hindi ito nawawala sa aking skin kapag tapos kong maligo. Sa umaga, tsaka sa gabi, minsan sa tanghali, gumagamit ako. So, maya't maya nag-apply ako nito. Pero, ito muna yung ina-apply ko. Konti-konti lang. Susunod ko itong Avene. Then, after ko itong gamitin, yung mga ito, sa aking balat, pwede ito sa umaga, pwede ito sa gabi. Sinusunod ko itong Jergens na Ultra Healing. Pero pwede naman ito wala. Pwede siyang wala. Basta meron ako nung Ciracalm na Avene. Dapat di yan mawala tong dalawa na yan. Tapos ito, pandagdag moisture na din siya. Actually, ito medyo malagkit. Pero slightly lang. Yan, tatlo na yan. Magkaka-partner yan. Tapos kapag sa araw, sa umaga, ito, after kong i-apply yan, tatlo na yan. Ang pag-apply ko pala nito guys, after ko itong i-apply, itong urea, pagka natuyo na yung skin ko, kasi konti-konti lang ilalagay mo, isusunod ko yung Ciracalm. Pag natuyo na siya, saka ko naman isunod yung Ultra Healing. Kaya madaming checheburetche pagka naglalagay ako ng lotion or nag-aayos ako ng aking sarili. Daming checheburetche. Kaya lagi akong late sa Zumba. Maalala nyo guys, lagi akong late sa Zumba. Kasi late akong maligo. Tapos ang tagal ko, ang dami ko pang ina-apply. So, ganyan. Then, after ko to, may i-apply, ito naman. Para may sunblock. Actually guys, lalabas ka ng bahay o nasa loob ka lang ng bahay, you have to apply SPF
yung may SPF. Kahit hindi siya 50, basta meron siyang SPF. Pag nasa bahay ka lang ay yung SPF 30 ay sapat na. Pero kung alam mo magbibilad ka sa sikat ng araw na medyo sikat-sikat na araw, kailangan may gamit ka ng SPF 50. Tsaka i-check mo din guys yung SPF 50 mo. Importante itong PA++++ na yan. Pinaka-importante sa sunblock ito. Ibig sabihin, kapag may 50 ka, hindi ka lang basta SPF 50. May protection ka pa. Plus, mataas na yan. Okay na siya. Pero, doesn't mean na, porque meron siyang plus, mag-expose ka na din sa sun ng matagal. Hindi din pwede yon. Kailangan, pag alam mo ma-expose ka ng sun na matagal, maya't maya mag-a-apply ka din ng sunblock. Yan, ang ikinagandahan naman dito sa serum na lotion na to, kahit ito magpatong-patong tong tatlo na to, tapos ipapatong ko to, hindi malagkit yung skin. Hindi malagkit, hindi nagbabago yung balat mo, kasi meron yung mga sunblock na pag nag-apply ka, namumuti yung balat mo, ang puti-puti mo, para ka ng, kala mo, white lady, ganon kakaputi. Ito, hindi siya ganon. Kung ano yung kulay skin mo, yun din yung kalabasan ng skin mo pag in-apply mo to. Kasi serum lotion siya. Tapos, meron siyang protection ng UVA, UVB, yan, ganyan. So, ayan. And then, sa aking face naman, ang gamit ko dito sa aking face, alam nyo guys, bawal akong gumamit ng mga whitening like Kojic or any whitening products. Kasi maganda siya ngayon, bukas, makalawa, asahan mo yung balat ko, ang daming rashes. So, iniiwasan ko. So, after kong magsabon, meron ako dun may sabon na, ano ba yung, foam or kahit Dove na sabon. After ko mag-apply ng Dove, eto, gamit ko naman tong toner. Minsan naman, pag tinatamad ako, hindi ako nag-toner. Sipag-sipag lang gamit ko nito. Hindi siya madalas. So, after ko mag-apply nito, toner, o kaya alisin na natin yung toner na yan, wala. Pag morning guys ha, pag morning. After ko tong gumamit, ang gamit kong isusunod ay etong Bure. Bure na UV Aquarits. Meron akong ginamit na isa, kung napanood nyo guys, yung isang vlog ko before, square siya na dark blue, yun yung parang cream. Ito naman ay, Aquarits, yung para lang siyang water, ganon. Yung para siya, basta yung madali lang siyang i-apply, tapos madali lang din siyang matuyo. Tapos hindi siya malagkit. Yan yung ina-apply ko sa aking mukha. Diba? Maganda siya kasi hindi nagbago yung skin mo. Hindi siya namuti, hindi siya nagbago. Tapos nag-moist siya. And at the same time, sunblock ito. Yan, SPF 50 plus PA+++. Ganon. Yan. Tapos minsan, ito ang ginagamit ko. Madalang kong gamitin to. Actually, SPF 50 din to. Silka. PA++, ganon. Madalang ko itong gamitin kasi ang lagkit-lagkit niya sa balat, promise. Tapos kapag in-apply mo naman sa balat mo, ay namumuti siya. Nag-iiba yung balat mo. Napadami ako ng lagay. Nag-iiba. So, kanina, 'di ba, yung sa UV, sa Bure, hindi nagbago yung skin dito, 'di ba? Pero itong aking Silka ay na-whiten niya yung balat. Pero, ang lagkit-lagkit niya sobra. Malagkit. So, ganun yan. Then, before pala ako guys maglagay ng sunblock, pag morning, gumagamit ako ng Olay na moisturizer cream. Actually, ito guys ay wala na, naubos na siya. Kinuha ko lang para isample ko. Wala pa akong nabiling bago. Actually, galing ako sa Watson kanina, pero hindi ako nakabili, kundi ang binili ko ay lotion. Nawala sa isip ko. Actually, madalang din naman kasi gamitin to. Yan, sa morning. Then, pagka sa gabi naman, guys, ayun nga, hilamos lang din ako ng Dove na sabon. Then, Nivea, ganito. Then, eto. Eto, matagal na to. Nabili ko pa ito last, I think it's August, ganon.
August, September, October, November, December, January. Matagal. Tagal ko siyang ginamit. Kasi konti-konti lang ang paggamit ko. Sa gabi lang to ina-apply. Then, after kong i-apply to sa gabi, wala na, ganun lang. Then, sa umaga, ito nga ang gamit ko naman. Then, ito guys, itong Glutamax na to. Actually, matagal ko na tong ginagamit. Mga ilang years na din. Siguro naka 10 years na. 10 years na ganun. Pero, na-stop akong gumamit nito after pandemic. Na-miss ko lang talaga siya. Kasi nag-sale. Actually, meron pa itong isa eh. Yung medyo, pwede siya i-apply sa mukha. Yung ganito lang na size na medyo mataba. Wala na kasi naubos na. Kaya naitapon ko na din yung lalagyan. Ito guys, pagka ito naman ang ginamit mo, lotion, ang SPF na lang nito ay konti lang, SPF 25, then wala siyang plus. Ang gusto ko lang kasi dito guys, hindi siya malagkit, tsaka ang bango niya. Nagmo-moist din ang balat kapag ina-apply mo siya. Look, diba? Ang ganda ng texture niya. Tsaka ang bango niya, alam mo yung amoy nung pinaghugasan ng bigas. Parang ganon. Kasi actually, yung Glutamax ay meron siyang ganon. Di ko kasi mabasa. Basta may ganon siya pagka namimili kayo sa mga Watson o kaya sa mga beauty, sa mga SM, ganon. I-try nyo i-try nyo pag-compare yung mga binibili ninyong items. Makikita nyo yung mga kaibahan niya. Tsaka ako mabusisi pagdating sa mga ganyan. Talagang naglalaan ako ng time, binabasa ko yan. Diyan nauubos yung oras ko. Binabasa ko yung mga kaibahan niya, o kung alin ba ang latest, ano na ba yung pwede kong i-let go muna, tapos babili naman ako ng panibago, ganon. Itong Jergens, actually kailan ko lang din ito na-discover, last year. Kasi actually bago lang din to bagong labas ng Jergens. Then ang kinaganda nito guys ay hindi siya malagkit. At saka bukod sa hindi siya malagkit, ang bango niya, alam mo yung amoy Dubai? Naamoy nyo na ba yung amoy Dubai? Di ba yung amoy Dubai, yung mga damit natin, pagka pinapadalhan tayo galing sa ibang bansa, yung amoy ng mga damit, di ba ang bango niya? Ganon guys ang amoy niya. Matagal mawala. Actually, meron akong mga ganyan. Alam mo yung white spot. Nag-start ito last year, 2024. Ang explanation sa akin ng aking dermatologist ay dahil masyado kang exposed sa sun. Hindi ka masyadong gumagamit ka man ng sunblock, siguro yung sunblock na ginagamit mo ay hindi ganun kataas yung SPF protection niya. Then, mas matagal kang exposed sa sun. Tsaka, skin aging, kasi nga, diba, andun ka na sa stage na perimenopausal, or andun ka na nga sa menopausal period, ganon. Kaya, yung skin mo, kung ano yung ganda ng skin mo during 30 years old, 40 years old, or pataas pa, nag-iiba na yun. Depende na yun sa hormones. Kasi the more na tumatanda tayo, nag-iiba na yung ating skin. Tapos ito, nakita ko na naman siya sa commercial. Actually, bago lang to din. Ewan ko kung matagal na. Siguro, matagal na. Then, hindi lang ako masyadong, nanonood ng TV. Kaya hindi ko masyadong napapansin. Pero, bago lang din to. Actually, nasa 3/4 na siya. Kasi, ginagamit ko. Tapos, madalas, kung ano lang yung nadampot ko, yun yung ginagamit ko. Sa totoo lang, ito. Nauubos ko to 2 weeks. Ganun ako kabilis. Yung balat ko, hindi siya pwedeng pinatitikman mo lang ng lotion. Kailangan paliguan mo siya ng lotion. Kasi, once na hindi mo nilagyan ng madaming lotion, konti lang yung lotion mo, basta madali siyang magka-rashes, madali siyang may scratch. Dati nga, alam nyo guys,
yung balat ko, pagka alam mo yung dulo-dulo ng mga dulo ng envelope, di ba yung dulo ng envelope, plastic envelope, matulis. Pag yan nasagi sa skin ko, nasusugat siya, naguguhit siya. Pero madali naman siyang mag-heal. Lagyan mo lang siya ng lotion, then kinamagahan, nag-heal na siya, ganon. Then meron akong cologne naman. Pag dito lang ako sa bahay, ito ang ginagamit ko, yung Nenuko. Guys, itry nyo to, Nenuko, ang bango nito. Alam mo yung parang amoy kalamansi. Try mo guys yung dahon ng kalamansi o kaya dahon ng mga citrus, ganon. Tanggalin mo siya sa stem, tapos amuyin mo. Yun yung amoy niya. Ganon, konti na lang din. Actually, matagal-tagal ko na din. Ilang buwan na rin siya. Konti na lang. So, yun lang guys, ang aking share for today. Salamat sa mga nanood. Meron pa pala akong isang isi-share sa inyo. Kung ikaw ay nakakaranas ka na ng perimenopausal, advice ko sa iyo ay magpa-check up ka sa iyong OB/GYN at saka sa iyong dermatologist. Kung wala ka pang dermatologist, much better magpa-check up ka din paminsan-minsan sa dermatologist. Alam nyo guys, kasi sa atin na mga babae, syempre, kailangan nating maalagaan yung skin natin. Kasi pagka hindi natin maalagaan yung skin natin, habang nakakaranas tayo ng perimenopausal or menopausal period, yung skin natin, andyan yung discoloration, andyan yung rashes, andyan yung parang nangungulubot-lubot ka kasi syempre hindi mo naman inaalagaan yung balat mo. O kaya alam mo yun yung parang makati kasi parang makati lagi yung balat natin kapag andun ka na sa stage na ganon. So, kailangan lagi tayong may moisturizer. Hindi sapat yung uminom ka lang ng 8 glasses ng water. Kailangan mo ring gumamit ng mga moisturizer lotion. Dapat ang sabon mo, moisturizer. Iwasan yung gumamit ng mga whitening products kasi yung mga whitening products like Kojic, nakaka-dry ng skin. Maganda lang yung mga ganong whitening lotion kapag ka nasa stage ka ng 20 and 30 years old. Kasi andun yung processing ng magpapaputi ka. Pero pag tumuntong ka na ng 45 years old at dumadanas ka ng perimenopausal, mas advisable na sa atin ay lahat moisturizer dapat ang gamitin natin. And sunblock. Moisturizer and sunblock dapat hindi nawawala. So, yun lang guys. Sana may natutunan ka sa aking munting vlog na ito. At kung nagustuhan mo ang aking video, pwede mo tong i-likes, mag-comment ka, and please mag-subscribe. Then sa mga may YouTube channel dyan, huwag mong kalimutang mag-iwan ng bakas para masuklian kita. So yun lang guys, and have a nice day everyone. Thank you and God bless.